Ito si ma'am. Ano po pangalan niyo, ma'am? Hi, I'm Shaira Faith Islamdag and I'm a student from Ave Maria College, and I'm here just because not to influence the poverty of the children, not influence the students, but it all because I want to have something a unique society or socialization. Yan, di ba? Ang gagaling mag-English ng mga Cebuano. Di ba? Akala nyo matigas. Ito na mga ka-dreamers, yung final stage ng ating kalabasa farm. So sila yung grupo na nagtulong-tulong para may sakatuparan yung project nila. Ngayon, yung pagtatanim talagang maproseso, kaya titingnan natin kung anong gagawin nila doon sa kanilang pagtatanim. Magkakasundo ba sila rito or may kanya-kanyang diskarte? Titingnan natin. Let's go! So yan mga ka-dreamers, kung mapapansin niyo, may naglalatag nung nursery natin ng kalabasa. Tapos susundan naman nila nung pagpunla ng final, saka tatabunan ng lupa. Ang proyekto na ito mga ka-dreamers ay binubuo ng iba't ibang personalidad. Merong professional, estudyante at local farmers. Ngayon tatanungin natin sila kung bakit nila naisipan gawin tong programa na ito para sa kanilang kinabukasan. Unahin natin yung teacher, si ma'am. Yan. Bakit nyo po naisipan to gawin, yung pagtatanim? Para makatabang sa panginabuhi. Yan mga ka-dreamers, sabi ni ma'am, teacher po to. Saan po ba kayo nagtuturo, ma'am? Kuan sa mga batang gagmay, child development worker. Yan. So, Sa Balacan, Decker. Yan, sa Balacan Decker po nagtuturo si ma'am. Sabi niya, para makatulong yung pangunahing layunin niya sa sasaka ng kalabasa, kaya sumama siya sa grupo na ito. Yan mga ka-dreamers, ang galing. May isa pa rito, yung estudyante. Tatanungin natin kung bakit naisipan niya. Karamihan sa ating mga estudyante ay nakadepende sa kanilang mga magulang. Kaya lang ngayon kakaiba. Talagang nagsumikap, inihanda niya yung sarili niya para sa kanyang kinabukasan. Tanungin natin siya. Ito si ma'am. Ano po pangalan niyo, ma'am? Hi, I'm Shaira Faith Islamdag and I'm a student from Ave Maria College, and I'm here just because not to influence the poverty of the children, not influence the students, but it all because I want to have something a unique society or socialization. Yan, di ba? Ang gagaling mag-English ng mga Cebuano. Di ba? Akala nyo matigas. Thank you, ma'am. Thank you. So, tingnan niyo mga ka-dreamers. Ang galing nila. Titingnan natin. Iikot ko yung camera kasi dalawang camera yung gamit ko para makita natin yung ginagawa nila. Pero bukod dito, merong isang personalidad na kakaiba. Bukod sa nagsiserve sa simbahan, yung pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya inuuna. Yan. Para sa kanilang maayos na kinabukasan. Ngunit, ang nakakamangha doon, di kinalimutan yung pagsiserve sa simbahan. Tatanungin natin, yung isang lay minister, kasi nag-lay minister po ako sa Metro Manila, kaya mahirap po yung nagsiserve tayo sa simbahan na pinagsasabay natin yung ating gawaing pangkabuhayan. Sir, ano po pangalan ninyo? Ako po si Nelson Lamdag, taga Balacan. Nagsikap lang kami para mabuhay ang aming pamilya. Ito ang ginawa namin. Ito lang, sir, nagtatanim na kaming kalabasa. Yan mga ka-dreamers, kung naririnig nyo yung mensahe niya, napakamakabuluhan. Kaya yung mga may mga lupain dito sa Mindanao area, huwag po tayo mag-alinlangang magsumikap at maging mapanuri kung ano yung dapat natin ipunla para sa ating kinabukasan, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, dahil sa talagang napakahirap yung buhay ng mga local farmers dahil nga sa yung pangangailangan ng kanilang pamilya ay sa mga ani po kinukuha. Nandiyan na yung sabon, pambili ng bigas, bukod pa riyan yung mga damit. So halos walang matitire sa kanila pagkatapos ng anihan. Kaya nakakalungkot isipin yung mga magsasaka natin, talagang
dumanas ng napaka daming paghihirap sa buhay. Pero ang nakakamanga doon, hindi po sila sumuko. Patuloy yung pangarap nila para maging matiwasay at makabuluhan yung pamumuhay nila dito sa ibabang lupa. Praise God. Ito naman mga ka-dreamers, meron tayong isang taong tanungin, yung kapatid ko, dahil sa may kanya-kanya naman kaming project. Ako talagang meron akong proyekto rin bilang isang farmer, vlogger. Kaya lang, dahil sa may kanya-kanya tayong niche sa buhay, kaya ang kailangan lang natin yung suporta ng pamilya. So tatanungin ko yung kapatid ko, dahil siya katuwang siya rito sa proyektong ito. Ikaw tol, bakit mo ba naisipang gawin tong proyekto na to? Kung tutuusin, wala ka naman talagang pamilya. Saan mo ba ilalaan to? Para makatabang sa pamilya, mga igsoon. Makatabang ko sa tag-iya sa yuta. Nagkasabot miniban-ban nga ingon na ibuhaton na mo para mahinlo ang yuta. Makaprodukto siya, makaprodukto po ko. So yun mga ka-dreamers, yung layunin ng bawat isa ay talagang doon mo lang malalaman kapag nagkaroon tayo ng isang samahan na kung minsan di ko naman sinasabing perfecto, pero talagang dumaan tayo minsan doon sa tagtuyo or kahirapan dahil sa talagang wala naman tayong sapat na financial, kundi yung lakas yung puhunan natin dito para may sakatuparan yung ating mga project. Yung kanya-kanyang layunin sa proyektong ito ay ang makatulong sa kapwa, mga kapatid, mga pamilya, para sa kanilang mga kinabukasan. So kung mapapansin niyo yung lugar na ito mga ka-dreamers, sa side na yan ay natapos na po yung area na to, na ipunlaan na hanggang dito. So napakalawak nung area, kaya titingnan pa natin yung isang personalidad na kasama dito sa grupo na to. Siya yung may-ari ng lupa. Kausapin natin siya kung bakit niya naisipang gawin tong bagay na ito, dahil sa nakahanay siya sa ating government employee ay sapat din naman talaga. Pero hindi po siya tumigil dahil sa nangarap din siya na maging maayos yung kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngayon tanungin natin si Sen, isang Bureau of Fire Protection. Tama ba yun? Comment nyo po dyan sa baba kung tama po yung aking description dyan sa isang fireman. Bakit nga ba fireman? Tapos tubig yung dala, hindi apoy. Tanungin natin si Sir. Sir, good morning! Ano po nga ba ang pangalan ninyo? Sir, I'm Sherwin Lamdag. Yan, si Sir. Morning sa lahat. Yeah. Pwede nyo po yung shoutout yung mga fireman ba yung tawag doon? Fireman po. Yan, mga kapwa fireman natin dyan na mayroon namang asakahan sa area. Sir, bakit nyo po naisipang gawin tong proyekto na to? Noong una gusto ko talagang magamit tong lupa na to kasi wala pang tanim. Kaya nainganyo ako kay yung kapatid mo. Sabi niya magtanim tayo ng ganito para yung kalabasa. Pakita nyo nga po yung seeds ng kalabasa, ito sir. po. Hawak niya. Di porket kasi may trabaho ay kapos pa rin sa sa sweldo. Kaya kailangan natin magsikap para makahon sa hirap. Yan, mga ka-dreamers, yung gaano makalaki yung sinasahod natin kapag may determination po tayo na harapin yung hamon sa buhay, talagang may mararating tayo. Kaya believe po ako sa mga taong mayroong pangarap, dahil sa hindi naman talaga tayo bibiguin, magsumikap, tapos sabayan natin ang dasal para maging maunlad yung ating aanihin sa hinarap. So ayan mga ka-dreamers, narinig niyo yung
pahayag ng ating personalidad na kabilang sa grupo na ito ng Kalabasa Plantation. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari po ninyo akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow, like, and subscribe, at upang maging updated din kayo tungkol naman sa ating agriculture. Local farmers in Zamboanga del Norte. Bukod sa riyan, yung ating pinaka-main content ay talagang pinagsumikapan ko rin ayusin. Dreams Visions TV. Tungkol naman ito sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. The second coming of our Lord Jesus Christ. Yun yung mga pangitang panaginip ayon sa Biblia. Huwag po natin kaligtaan kasi ang pangunahing layunin ng aking channel ay ang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Isinabay ko to dahil sa talagang kailangan din natin magsumikap. Huwag po tayong umasa. Huwag po tayong matakot or mangamba dahil baka bukas or sa susunod na araw, sunod na buwan, sunod na taon ay magkakaroon na ng end of times. So wala pong nakakaalam kung kailan darating muli ang Panginoong Hesukristo. Kundi inihanda tayo ng Diyos upang maging matibay at matatag nating harapin yung ating paglalakbay pamumuhay dito sa ibabang lupa at yung ating takbuhin sa kabutihang loob ng Diyos na buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!